Oma Tokita versus Baki Hanma. Yan ang ating pag-uusapan sa video ito, kung saan tatalakayin nga natin ang kanilang laban kung sino nga ba ang nanalo sa kanila at sino nga ba ang naging underdog sa kanilang duelo. Yan ang ating mga tatalakayin sa video ito, kaya naman bago tayo magsimula ay pindutin mo muna ang like at subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa anumang anime reviews sa channel na to. At tara, simulan na natin. So sa bakbakan nga neto ni Baki at neto ni Oma ay overpower talaga ang pinakita nila sa laban, na kung saan sa dulo nga ng kanilang bakbakan ay nahinto nga to at naging tie na lang ang kanilang laban. Pero sa kanilang bakbakan nga ay meron lang na underdog sa laban nila, kaya naman yan ang ating aalamin sa video ito. So simulan nga natin dito sa durability. Sino nga ba ang nangibabaw? So pagdating nga dito sa durability ay dito kay Baki, dahil nga during fight nga nila neto ni Oma ay nang sinuntok niya nga etong si Oma nang mabasag nga neto ni Baki. Etong tinatawag na technique na indestructible neto ni Oma ay sobrang nasaktan nga etong si Oma Tokita, na kung saan masasabi nga natin ang durability nga neto ni Oma Tokita ay umaasa lang dito sa technique. At isang beses nga lang nasaktan etong si Baki sa kanilang laban, at yun nga nang ginamit nga neto ni Oma ang teknik niya na indestructible. At isa pa, sa kanilang laban nga kapag tumatalsik nga etong si Baki ay tumatayo nga agad at magka-counter attack, na kung saan hindi na nga iniinda kung ano nga bang nasalo niyang atake. Kaya naman para sa akin ang durability ay kay Baki. Pero kahit nga ganon, solid pa rin ang durability neto ni Oma, na kung saan sinalo niya nga etong mga OP technique neto ni Baki. OP rin naman etong technique neto ni Oma pagdating sa durability, etong tinatawag na indestructible, na kung saan napaisip lang talaga etong si Baki at nabasag niya to. Kaya naman lumabas nga ang kainaan ng durability neto ni Oma. So tumungo naman tayo pagdating dito sa Battle IQ. At pagdating naman dito sa Battle IQ, ipinakita sa atin neto ni Baki kung gaano siya kagaling at kakalmado mag-isip during fight nila neto ni Oma. Dahil nang makapag-isip nga agad etong si Baki ng counter attack para sa tinatawag nga na technique neto ni Oma na indestructible, na kung saan successful ngang nasira neto ni Baki etong indestructible ni Oma. Nang gamitan nga ito ni Baki ng whip strike pati na rin ng suntok ng buong puwersa, na kung saan ginamitan din naman siya dito ni Oma Tokita ng mga counter attack. Ngunit makikita talaga sa laban nila na mas nauuna nga mag-isip etong si Baki, at kalmado nga rin etong si Baki Hanma sa kanilang laban. Samantalang eto namang si Oma Tokita ay naiinis nga dito kay Baki. Kaya naman pagdating dito sa Battle IQ ay dito kay Baki, na kung saan kaya niya nga maging kalmado sa buong laban at kaya niya nga rin makapag-isip ng mabilis ng pang counter attack sa kanyang makakalaban. So tumungo naman tayo pagdating dito sa technique. Unahin nga natin etong si Oma Tokita, na kung saan nagtataglay nga siya ng tinatawag na Nico style, at ang Nico style nga ay meron ng 4 na katas, at bawat katas nga ay nagtataglay nga ng ultimate form. At dito naman kay Baki ay nagtataglay nga siya ng halo-halong technique, na kung saan siya nga mismo ang nagpalakas, kaya naman naging OP ang mga to. At ang mga technique nga na ipinakita dito ni Oma Tokita ay itong indestructible, willow, smash, iron breaker, at syempre itong possessing spirit. At ang masasabi ko ngang technique na tumalab lang dito kay Baki ay itong ang indestructible, pati na rin itong possessing spirit. Samantalang ito namang si Baki ay gumamit nga ng 0.5 second unconscious, straight punch, whip strike, cockroach dash, mach punch, willow, shaoli, at syempre itong demon back. So yung mga technique nga na ipinakita dito ni Baki ay mga overpower talaga. Kaya nga rin bumilib ako dito kay Oma, dahil nga nasalo o na-dodge niya nga ang iba dito. Pero solid nga ang naging laban nila. At dito nga sa technique ay lumabas nga ang underdog sa kanilang laban, at yun walang iba itong si Oma Tokita, na kung saan masasabi nga nating matibay lang talaga ang pangangatawan niya o ang kanyang durability. Pero overpower nga itong si Baki, na kung saan nagtataglay nga siya ng dugong Hanma na nagpapanatili nga ng kanyang depensa o ng kanyang durability sa kanyang pangangatawan. Kaya naman hindi niya na nga iniinda masyado ang mga malalakas na technique.
At meron nga rin siya mga overpower na opensa na kung saan mga natutunan niya sa kanyang mga pakikipaglaban at pinalakas niya pa nga ito, at ito nga ang kanyang mga teknik na natutunan sa bawat laban. Kaya naman masasabi nga natin na overpower at na underdog nga etong si Oma Tokita neto ni Baki Hanma, na kung saan parang pinagpraktisan nga lang siya dito ni Baki ng mga OP teknik niya. Pero kahit nga sabihin nating underdog etong si Oma Tokita, ay hindi nga natin matatanggi na solid rin ang pinakita niya. At tayo nga ang kinalabasan ng laban nila neto ni Baki. Kaya naman respeto pa rin dito kay Oma Tokita na sumabay kay Baki Hanma. At pagdating naman dito sa collaboration ng Kengan Ashura at dito sa Baki, ay masasabi ko ngang solid nga ang pinakita nila. Dahil nga solid na mga laban nga ang nangyari, at itong ang Kengan Ashura ay masasabi nga rin naging overpower nga ang kanilang mga characters. Samantalang itong ang sila Baki ay na-nerf nga sa collaboration na to. Kaya naman maraming ang Baki fans ang nagagalit sa collaboration o sa laban nila. Dahil nga naging nerf nga etong si Jack, pati na rin etong si Baki Hanma. Pero wala na tayong magagawa sa desisyon ng collaboration na to, dahil solid naman ang pinakita nila sa mga laban. Kaya naman kung isa ka nga sa mga naiinis sa collaboration na to na pinahina nga etong sila Baki, ay palitan mo lang yan ng appreciation kung paano nga sila makipaglaban, na solid naman ang animation. Kaya naman wag na kayo mainis at enjoy na lang etong mga nangyaring laban dito sa collaboration ng Kengan Ashura at dito sa Baki Hanma. Dahil alam naman nating mga tunay na fans na itong Baki kung gaano talaga kalakas itong mga characters sa Baki. So hanggang doon na nga lang ang ating video. Maraming salamat sa panonood. At bago nga tayo magtapos ay shoutout pala muna sa kanila. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood ng ating video. Kaya naman kung nandito ko na nga sa punto ng video na to, ay pindutin mo ng like at subscribe button. At pwede ka nga rin mag-comment ng theory o thoughts mo about dito sa Baki. At para sa iyo ba, sino nga bang naging underdog? Eto bang si Baki o etong si Oma? Para sa akin lang naman palagay, eto ang aking opinion. Kaya naman kung natapos mo na nga ang aking video, ay maraming salamat. Peace out.